How do you feel na dito sa culture ng Pilipinas, you guys would know this, na pag mag-love team, i-expect ng mga tao na magkatuluyan talaga? Yeah, may ganun na. Yan. Yeah. Yan, tama yung mga ganyang tinginan talaga. Ano ba? May something ba? Well, ano ba? Hi guys! Welcome to Luis Listens! Hello sa lahat ng mga Luis listeners natin. Alam niyo kamakailan, pinatrend nila sa X na sana daw kayo talaga ang gawin kong bisita. Sabi nila, kahit pabayaan ko na muna ang pamilya ko, basta mag-guest ko kayo sa Luis Listens. We have Jerome, ikasama dyan, and Trisha. Nice to see you. Welcome to Luis Listens. So, unang-una nga, ano ang pakiramdam ninyo na talagang pinapatrend na mag-guest kayo sa napakarami show? Not just Luis Listens, pero kumbaga, there is a clamor para sa inyong dalawa at gusto kayo makita. Alam nila kung gaano ka, kahalaga maging guest dito. Ay, Diyos ko, kung alam nila kung sino lang tinanggal namin para sa inyo. Kaya grateful din kami dahil may mga supporters kami na, nagpo-push sa amin. Ito, nangyari na nga. At hopefully, ito, marami silang magustuhan na pag-uusapan natin. And it takes a lot of effort para magpa-trend, di ba? Kumbaga, besides yung kumbaga, it shows na people are putting in the work na for them to be heard, na they want to see you on Luis Listens. Ikaw naman, Krisha, how does it feel? Kaya super grateful po talaga kami kasi minsan nakikita ko yung mga tweet nila, minsan nakalimutan ko, estudyante ako, nalimutan ko na may work pala ako, Krish-room na lang, mga ganun yung sinasabi nila. So parang, thank you kasi binibigyan nila kami ng time and effort. It means you're doing something right. Di ba? Yun ang pinakamaganda. Yes. Baka hindi naalala ng iba, si Jerome ay nakasama ko na dati, nung mas bata-bata pa siya, nakasama ko sa Be Careful with My Heart. Yes. Na ang role ko si Captain James Ventura. Siya ang piloto. Diba? Siya ang piloto Yes. na medyo pumapasok sa pagmamahalan ni Maya at Sir Chief. Ngayon, at least dahil si Jerome, i-reveal ko na dapat kasi bigla akong nawala eh. Oh, ano yan? Anong kwento dyan? Oh, sige. Ito yung pagkakasabi mo, anong kwento, para nasa inuman tayo. yung pagkakasabi mo. Ano nangyari? Anong kwento mo? Bilis, nakainom na ako. Anong kwento mo? Nalagkataon, ginagawa ko rin noon ang Minute to Win It. So medyo busy. Magkasunod pa nga yun eh, Minute to Win It, tsaka Be Careful with My Heart. Yun ang sinasabi ko sa mga tao. Pero dahil sa pagpasok ko ng show, magiging honest ako, nagulo yung show ninyo. Wala ka bang tiwala sa sinasabi ko, Krisha? Parang tawan-tawa ka. Seryoso ka, tawan-tawa ka. Dahil sa sobrang galing ng acting ko doon, nag-usap-usap kami ng management, alam mo ba na dapat ang ending, kami ni Sir Chief magkakatuluyan. You are my first romance. Grabe yung chemistry niyo. Baka matabunan yung Maya and Partida, si Jody pa ang palagi kong ka-eksena. Pero si Sir Chief makakatuluyan ko. Yun talaga yung plot nyo. Wala kang nabalitaan na ganong ending? Wala akong nabalita ng ending. Jerome, anong pakiramdam na bata kang artista noon, tapos nakikita mo, ang galing umahar. Parang ano naman. Hindi, medyo malapit naman na doon. Medyo malapit naman na doon kasi at ultimo, sabi ko, mag-minute to minute ako. Nag-guest kami ni Jaya. Oo. Sabi ko, uy, makakatrabaho ko isa sa mga pinakamalulupit sa industry. Oh, nagtataka nga ako bakit wala ka sa Grammys. Kasi nga, may singaw ako. Kaya hindi ako Okay. Ito, ang dami mong tanong. Host, show ko to, di ba? Ang dami mong tanong. Pero una-una, congratulations para sa Safe Skies Archer. Sobra. At actually, nakausap ko rin recently si Hyacinth at si Gab. Sobrang napag-usapan natin. Anong pakiramdam sa napaka-init na pagtanggap niya ng mga tao sa Safe Skies Archer? Very unexpected po talaga para sa amin. Kasi nung time na yun, nag-work lang talaga kami. Focused kami dun sa characters namin, sa schedules namin. May pressure din po kasi nung nagsisimula kami, syempre, may bashing, diba? Tapos parang, Okay. yeah, kasi sa book, iba yung visuals nila. May Ganon. description kasi like sobrang brown eyes, ganito yung lahi. Okay.
So parang may mga na-disappoint, ganyan. So there's pressure. Parang hindi namin naasahan na grabe kung gaano kami na-hate nung umpisa, mas malaki pa yung bumalik na love for us. So sobrang grateful po talaga kami. Ikaw, ano nakita mo yung impact, Jerome? Grabe pala yung yung na-inspire namin na tao, and nagulat ako dun sa fact na ito pala yung market ng mga readers, ito pala yung makaka-appreciate ng adaptation, kasi yung iba sa kanila hindi naniniwala sa mga ganun kasi ayaw na lang nila masira yung imagination nila. Tama. Dun sa Meron pagkabasa mga nila. faithful talaga dun sa, dun sa book or kung ano man. And hindi ko in-expect na, alam mo yun, iba-iba yung ginagawa nila. Alam naman tayo, kanya-kanya tayo ng ginagawa sa buhay, pero makaka-inspire ka ng something like ng kung anong ginagawa namin. Mas lalo ko tuloy na-appreciate lalo yung ginagawa naming trabaho. Kami as a love team, kami as an actors and actresses. Never kayo nagkatrabaho, no, in any other project as... Ni-interview niya lang ako before sa mga Sa Showtime! Oo, never. but Okay, never. nung nalaman nyo, kasi we've been in the same channel for the longest time. Yes. Diba? So, nung nalaman nyo na kayo nga ang makakatambal, ano ang pakiramdam? Neutral, sinerch ko muna. Sabi ko, okay siya, yung sa ganito, ganyan. Okay, di mag-work kami. Sabi ko, this is work. Wala naman akong... Basta bayad. May project. Basta bayad. Totoo naman. Kasi nakausap ko si Hyacinth tsaka si Gab. Nag-chemistry test sila. Kayo ba ginawa niyo rin yun? Yes, nag-chemistry test kami, tapos nag-look test muna. Hindi, chemistry muna. So, nag-away pa sila dahil sa atin. Okay, Yeah, yun. So, chemistry muna and look test. So, Kamusta yung chemistry test? Sobrang gaan. Kasi nung time na yon, kilala ko na siya. Tapos ang bilis niyang kabatuhan ng line. Sobra. Walang awkwardness at all. pang-5 na ako dun sa mga nag-audition sa kinemical test mo eh. Okay. Sabi niya pa sa akin na naalala ko na parang, uy, okay lang, sige. Halos buong araw ko nang ginagawa to. Sabi ko, Wow! Lupet! Bossing to bossing! ako syempre dahil bagong salta ako eh. Oo. So medyo kinakabahan ako kung paano kasi wala silang binibigyan na description sa character. Parang hinihalang na ni Direk ipa-act sa amin kung anong feels namin. After your chemistry test, ano naisip mo? Happy ka ba sa naging batuhan ninyo? Or... Wala, sabi ko lang uuwi ako, ang dami namin, mga 6 yata kami, 5. Oh, wow. Okay. So, kumbaga, hindi kayo masyadong confident na, okay, parang naramdaman ko rin yung chemistry ni Sam ni Krisha, which would be... Ako naman, pag gumagawa ko ng mga ganun, like work, o kung ano man, basta kung pag uwi ko, wala na akong ilalagay na expectations or para kung ano man, para wala akong burden. Basta alam ko lang, ginawa ko lang best ko. Yun na yung ako. Like parang nag-chemistry test kami. If it works, it works. Yes, if not, then may next, siguro. So, kay Krisha naman, anong pakiramdam nung after 6 chemistry tests, di ba? Nung kay Jerome, kasi obviously, kaya kayo magkasama ngayon because yung sa inyo worked. Di ba? So, anong pakiramdam after doing your chemistry test? Actually, dalawa sila na parang... Medyo. Sabi niya dun sa isa, sabi ko, sayang, sana yun na lang. Parang dalawa silang pinagpipilian. And may isa pa kasi siyang nag-chemistry test din siya for another role. Tapos kasi nandun ako, nanonood ako, nakita ko siya doon. Bossing ka pa, nanonood ka pa ng chemistry test ng iba. Ang lupit mo. Kasi sabay. Kanya ka na. Yeah, Krisha biyahe. Krisha Lahat biyahe. kami dito. Ikaw nandito. Bukod sa pag-aarte mo sa chemistry test, nanonood ka pa ng chemistry test ng iba. Ang lupit mo, Kim! Bossing! Hindi, nandun talaga ako. Tapos nung napanood ko siya, sabi ko, hala, parang bagay na bagay din sa kanya to. So, ang ganda rin ng chemistry ninyo. Magaling talaga si Jerome, in short. Promise talaga. So parang akala ko, yun yung role na mapupunta sa kanya. Tapos nung in-announce na nila na siya, wow, naging hero siya. So okay, let's see. Ganun. Parang kulang. Bakit iba yung reaction niya? Parang kulang na sinabi mo, dapat yun ang kinuha mong role. Ano ba yun? Sayang naman. Sinabi ko na magaling siya dun sa role na yun. Hindi, ang galing mo Meron kasi. pa pang 7th na chemistry test. Wala pa sa labas. I-7 na natin. Wala. Pag hindi ikaw naging hero, ano kayo mangyayari? Diba? Ayan. Nung nakuha mo nga yung news din, sabi mo nga kasi, ikaw kahit paano, nag-detach ka na after, di ba? O so, nung nakuha mo yung news na magkakasama nga kayo, ano nung naisip mo? Na-excite ako, basahin yung libro. So, binabasa yung libro. It was so very roller coaster yung script. So, sabi ko, wow, ganito pala to. Kasi pinabasaan, 439 pages. Inabot yata ako 10 a.m., umiiyak ako. Oh, wow. Nagbabasa lang, sabi ko, ang galing. I mean, first time ko magbasa at makatapos ng libro, tapos inabot ako ng ganito. Iba talaga. So, nung isushoot na namin, kinast reveal,
Ay, ayan na. Andun na yung mga bashing na nagulat sila. Hindi nila matanggap or hindi sila makapaniwala na ako. Kailan yung naramdaman, dahan-dahan? Sabi mo nga, di ba, na siguro some people really wanted to stick to the original, di ba? So, kailan yung naramdaman na first may bashing, tapos nagkaka-transition na parang, teka, yung bashing gumaganyan, tapos yung mga sumusupport, ganyan. Nagtitiktok kasi kami dalawa. Okay. Hindi pa kasi tayo naglalabas ng na nung nag-post ako ng TikTok namin dalawa, wala akong nakitang negative comments about him. Hanggang sa lumabas yung mga episodes. Mga stories Lalo na behind the scenes namin. Tapos each episodes, yun na appreciate na nila. Alam mo, not for anything, not because kaharap ko din kayo. Marami na rin ako nakausap dito na love team or partners, ganyan. Pero ako, I feel the genuineness sa inyong dalawa and the chemistry sa inyong dalawa. Totoo yan. Which translates, that's why you're getting so much love and support from all your fans din. Ito ako sa inyo, how do you feel na dito sa culture ng Pilipinas, you guys would know this, na pag mag-love team o hindi kaya mag-partner, i-expect ng mga tao na magkatuluyan talaga. Yeah, may ganun na. Yan. Yan, tama yung mga ganyang tinginan talaga. Ano ba? May something ba? Well, yan, napag-uusapan naman namin yan. Siyempre, hindi pwedeng hindi, pero may mga bagay din kasi kaming tinatackle even before na pumasok kami sa ganitong klaseng love team and ganitong klaseng work. Pero, mas masaya kami ng kung ano yung meron sa amin, na nasa amin lang. Kasi once na iano namin sa mga tao, mag-expect sila, okay, magiging masaya sila. Tapos, totoo to. I mean, kapag alam na nila, nakita na nila na kung saan sila masaya, mag-expect pa lalo. So, ang mangyayari niyan, hihigitan pa nila lalo ina-expect sa amin. So, kami naman, tataas kami ngayon dun sa level na parang ina-expect nila, imbis pwede naman kaming dahan-dahan. No, I completely agree. Siyempre, first and foremost, dapat happy and content kayo sa kung anong meron kayo before translating it and giving it to all the viewers, di ba? Best thing about working with Krisha, nung nakatrabaho mo na siya, syempre, spending hours with her, ano yun, parang na-discover mo sa kanya, na-appreciate mo sa kanya? Very eager to learn and genuine. Eager to learn. Oh. Eager to Kay Jerome naman. Very maalaga siya sa set talaga. Ano yun, siya nagluluto ng pagkain ninyo, siya nag-aayos ng tent, gano'n siya. Caregiver. Tapos, binababa niya yung gamit ko sa Oy, actually, ginawa natin yan sa Japan. Ay, oo! Kasi siya lang yung lalaki ng time na yun. Ako lang yung lalaki, so lahat kami, buhat, ganyan. I think. Masaya yung ano. I think it's something that we have to do. Ginawa ko rin yun sa New York. Yun yung ganyan. Di ba normal naman talaga? Oo, ako, si Lloydie, bubuhatin namin, tapos bibigyan namin sa mami ko. Mami ko na magbubuhat hanggang pataas na nakalidan. Ganun talaga pa nag-shoot abroad. Abroad. Magtutulungan. Walang artista, walang crew talaga or kung ano man. With everything going on right now, na-expect niyo ba na tuloy-tuloy na rin yan? Yung parang, are you at that mindset na parang, okay, kasi you've been in the industry for so long, you've created a name for yourself, kahit naman si Jerome, pero kumbaga, this is a partnership na ramdam namin magtatagal. Oh yeah, kung partnership, yes. Magtatagal naman talaga kasi ito yung hindi ko in-expect na dumating and alam ko madami pang pwedeng gawin. Yeah. Alam mo, umiinit na ulo ko sa'yo. Ay, napapuryahan. Alam mo, umiinit na ulo ko sa'yo. So work talaga. As in, nagbibigayan kami, very generous siya sa mga natututunan niya. Tapos ako naman, syempre, sabi nga niya, eager to learn talaga ako. So, kasi ito yung first time ko talaga na lead role eh. Parang hindi talaga, ang path ko for myself was to become, until now naman, is to become a recording artist. Kasi singer talaga ako, like from Girl Trends, right? So parang hindi ko na-imagine na mapupunta ako dito sa acting. And then now, na-experience ko siya, parang naging newfound love ko yung acting. So parang excited talaga ako na matuto pa, excited ako makakuha ng ibang roles and to grow with him as a love team, tas grow individually. If I'm not mistaken, you also took quite a long break. Di ba? Parang you were on social media at lahat. Pero kumbaga, when you were given this leading role na nga, when they told you na, Krisha, eto, lead na lead. Ano yung unang pumasok sa isip mo? Kasi may personality talaga. Mababa yung tingin ko sa sarili ko. Like, hindi ako, hindi ako iiyak. Char! Okay na ako sa stable lang, ganon. Ang tanda ko na,
parang hindi na siguro para sa akin yung show business. So parang it's okay na ako, wala ako ng trabaho. Parang okay na lang ako dito. No more expectations para wala nang masyadong masakit. And then, nung dumating sa akin to, talaga ba, binibigay niyo sa akin to, hindi talaga ako makakapaniwala na grabe yung trust na binigay sa akin na Boss Vic, na hindi, ikaw yan. Kasi nag-meeting pa sila sa akin 3 times para lang tanggapin ko yung role. So, grabe naman yung, nila sa akin, yung trust nila sa akin. So, sabi ko, maybe it's time to take the risk, to take the challenge. Parang the next level Krisha na, parang ganun. So, parang, I'm glad na tinake ko siya. Did you know na may mga ganong feeling siya? Nasabi niya, according to her, na mababa ang tingin niya sa sarili. Well, before kasi, ako kasi yung tingin ko sa kanila parang alam nila before. Siyempre yung sa show na yun, si Heaven, pinaka sila as second lead. Doon ko lang na-feel sa kanya, totoo nga na parang yung feeling nila na, hala, totoo ba to? Totoo nga ako na yung next. So may ganon. Tapos nung time na nag-start na kami mag-workshop, taping, or we go out sometimes, nakukwento niya naman at nakikita ko na parang, oo nga, hindi nga siya more into acting, hindi siya more she's more on as a performer. Habang nagtitaping kami every day, doon ko nakikita na parang gusto niya pa lalong matuto and all, ganyan. Hindi sarado hindi blocked yung, yung may wall dun sa emotions na dapat tinatanggap niya. So, Thank you for saying that, Krisha. I know it's not easy for someone in this industry na most of the time, ang puhunan mo talaga ay confidence. First and foremost. Marami. And I'm one of them. Inuuna ko ang confidence kaysa talent. Totoo. Kailangan talaga, in this industry, kailangan mong unahan ng confidence. You may have the most talent in the world. Kung nahihiya ka naman ipakita, it's gonna be quite a challenge, diba? Ako, inuuna ko lahat sa confidence, tsaka na lang yung talent, diba? So, I'm very happy that, thankful na you're very vocal about it because it's a big first step in realizing what you can do and what you can even contribute sa industry, diba? So, eto, tanong ko sa inyong dalawa. Eto, turo lang. Ilabas mga daliri. Jerome? Sa inyong dalawa, eto ang Sino Mas Challenge. Sino ang mas late sa mga appointments? Huwag ka mag-alala. I know. yung talaga tanong. Anong oras ka ba dumating ngayon? Huwag ka mag-alala. I know. Okay. Bibigyan kita ng chance magpaliwanag. Kung bakit ka nalilate. Galing ang Batangas. Batangas talaga. Sa lahat ng pwede mong gagamitin na... Sa Lipa. Lipa. Ay, okay lang pala na late siya. Dapat hindi ka na nga pumunta, okay lang. Hindi kasi may basketball doon, tapos pumunta pa ako. Ay, parang nakita ko for the festival. Yes. So pag kunwari nalilate si Jerome, ano ko ba? Medyo, ginagano mo ba? O tinatawanan mo na lang? Hindi naman. Lagi na Chill siya lang nagte-text. ako. Hinihintay ko nga mapagod siya na parang... Hinihintay ko kung paano yung reaction niya. Parang... As much as possible, ayoko siyang kulitin kasi baka nararattle na siya and stuff, ganyan. Pero kapag parang anong oras na? Saka ko na siya i-message. Saan ka na? Okay. Pasimple yun. Very passive. Yung saan ka na, very passive-aggressive yun. Sino sa inyong dalawa ang mas? Daliri, please. Ang mas malambing. In general. Pareho kami. Okay. So kung pareho kayo, ano ang love language ninyo sa mga mahal niyo sa buhay or to each other? Food, mayakap pa? Food. Time. Effort. Aba, ganun talaga. Okay, Krisha. Physical touch at saka words of affirmation. Sino ang mas mapang-asar? Mukha naman. Ano yung number 1 pang-asar mo sa kanya pag gusto mo siyang buisitin? Hindi niya ako inaasar masyado. Yung mga tao sa paligid. So bakit? Bakit siya may free pass sa pang-aasar? Bakit? Bawal. Siyempre, gano'n. Maghanap kayo ng mga hindi mag-aasar sa inyo. Nagkatampuhan na ba kayo sa work? Oh yeah, meron. Misunderstanding. Sobrang misunderstanding. Is it okay to... Kasi for example, it happens. Yun na. Oh, yeah. Alam mo, Jerome, ako na. kinakabahan ako sa labas ng dila mo. Sabi mo, sabi ka bang tuko? May sariling buhay yung... Anong tawag dito? May sariling book yung dila mo. Para kayo nagkatampuhan? Merong time no na sa taping, sa set, as in talaga normal lang, biglang wala akong energy. Yun yung feels niya. Oh, yeah. Feel niya. Feel niya yun. Ako kasi nagbabasa lang ng script, tapos di ako mapakali. Minsan tatahimik lang, nasa sulok lang ako. Tapos siya parang tinatry niya akong kausapin, pero ako ganun lang. Normal lang reaction ko. Okay. Pero wala kang iniisip noon? Wala? Kumbaga, it was Hindi, a meron. Meron. Okay, so meron. It's really a misunderstanding kasi
hindi niya alam may mga heavy, I mean, alam niya naman may mga heavy scenes kami, pero hindi niya alam pag may heavy scene talaga, ako, ganun ako. Okay. Tapos after nun, okay, na good take. Okay na, from talagang normal yung face ko, biglang ngiti na ako. Pwede na ako huminga, sinabi ko sa lahat, okay na. So lahat, doon na, machika na ako sa lahat, okay na. Tapos hindi niya nakita yata or na-feel yung ganun ko. So what happened, in-open up niya after a week or 2 months, sabi niya sa akin. Hindi ko alam eh, kasi Pinatagal mo ng 2 months. Kasi ayoko talaga ng conflict. sabi niya sa akin, naalala ko nga ganito, ganyan, hindi mo ko pinapansin, ganito, ganyan. Sabi ko, what? Saan ang gagaling yan? Sabi ko, nung ganito taping, sabi ko, oh my God, alam mo bang heavy scene yun para sa akin? Inaabangan ko yung scene Hindi na yun. sinabi ko kaagad sa'yo. Hindi, nung Thursday Hindi. yun, sequence 4, line to. Hindi mo sinabi ka agad yun, nagpatong-patong yun, iba-iba. Okay. Gets. Tapos, sinabi ko sa kanya yung reason na yun. Nagsabi pa rin siya na parang, hindi, ganito, ganyan. Sabi ko, yun nga yung totoo, ganun ako. Oh, eto, isipin mo, nung next natin na airport scene, medyo nasa ako. Ayun, Yeah, ganun kasi kami. ako, gusto ko, kailangan may connection kami yung dalawa bago kami mag-scene. Siya gusto niya, kailangan mag-isa siya, kailangan kita. Parang gano'n. Kanya-kanyang process. Magkaiba kami ng ikaw Hindi mo kasi namalayan. So after that, kasi sabi mo nga, napansin niya, hindi mo namalayan na may tampo siya sa'yo? Hindi Wasn't she a bit cold? Yo, after that, hindi. Alam ko naman nandyan siya lagi na kumakausap sa akin. Pero ako kasi talagang kailangan Oo. mawawala. I mean, siguro medyo selfish ako noon. Pero kailangan eh. That's Hindi, for process mo yun, may process mo scene eh. Basta ang nangyari na lang talaga, after nung lahat, bigla lang kami nagkatampuan saglit. Na-bring up niya yun. Sabi ko, no, hindi. It's just for work. Wala talaga at all. Then, nung pinaintindi ko na sa kanya, Yeah, okay naman. hindi pa rin siya makapaniwala. Sabi ko, nung Talaga next. ba? Oo, dalawa yung natin eh, di ba? Kaya sinabi ko, Grabe. kaya nung airport Grabe scene, memory mapapanood nila airport scene, nasa gilid ako nun habang puro pictures silang dalawa lang ni Danny, ni Avi, ang magkausap lagi. Ako nasa sulok ako nun. Kasi Gets. natatakot ako na baka pati Mabitawan. ako mabitawan ko yung Kinulit ko siya. Sabi ko, huwag ko kamay mo. Ayun, sabi ko, okay. Kasi kailangan ko talaga ng Oo. sa akin gusto ko ganon. Siya gusto niya mag-isa siya. Before, mga roles ko actually, mga puro ako lang, solo, tapos mga kung ano man. Wala naman akong love team eh. So, meron pa yun one time na sabi niya, tumingin lang siya sa akin. Tapos sabi ko, tumingin din ako. Nawawala tuloy ako sa iniisip ko. Sabi niya lang sa akin, pwede ko bang hawakan ka mo? Yeah, oo naman. Sabi ko, paano to? Sige, hintayin ko na lang muna maramdaman niya yung kailangan niya maramdaman. Tapos after nun, tsaka pagkabitaw niya, kailangan niya siguro magparitas. Okay, eto na, balik na ulit ako sa So, mga ganun. You have Ako to just ganun get din. it. Nung nag-in my life ako, kasama si John Lloyd and my mom. Ganun din. Actually, ganun talaga ako pag heavy scene. Hindi na ako nakakausap prior. Yeah, diba? Actually, whole day nga eh. Naalala ko, may pinagkakandaan akong scene. 6 months before, di na ako nagsalita. Sabi. Di na ako nagsalita. Tapos pagdating ng araw ng eksena, di na pala ako marunong magsalita. Kasi sa sobrang tagal kong hindi nagsalita, di ko na... Kaya pala Luis listens. Totoo. Ako sa standby area minsan umiiyak na ako. Totoo, I swear to... Ito, okay na totoo to. yung kwento ko, di ka naniniwala. Okay na to, ah. Hindi, totoo. Tsaka naka-iPad lang ako. Mahilig ka sa music. Yes, Bagay nagsa-sad music ako before a heavy scene. Alam na nila, same thing na hindi mo na ako kakausapin. So yun ang naalala niya. Is there anything that comes to mind sa'yo naman? Pag-usapang tampuhan, may naalala ka ba? O yun na rin yun? Yun na yun yata eh. Kasi mabilis ako. Siya nga naalala niya yung details, ako hindi na eh. Kasi pagtapos na, Bitaw. nagbitaw na ako. Hindi Okay. ko na... Sino ang mas mahilig or mangulit sa text? Parehas kaming makulit naman sa text na pag maglalaro kami ng computer, anong plano kapag may schedule kami, di ba? Okay. It's either actually kung sinong unang magigising. Okay, eto, medyo bagets to. Feeling ko alam ko yung magiging sagot ninyo. Sino ang mas babad sa telepono? Ano naman, madami naman akong ginagawa. Kaya mong bitawan ng phone mo a workday. Kaya ko. So, ano yung mga pinagkakaabala mo sa phone mo? Schedules, friends, tas mga script din, ganun. Siya, social media, saglit lang eh. Mag-TikTok, ganun lang. Silip lang, Bilis. tas babagad. Babagad eh. Sino ang mas, last, sino ang mas mapagmahal sa inyong dalawa? Yung mas affectionate, yung talagang... Ako very vocal ako eh. Very... Ay, nga no. Sabi mo nga, diba, Siya you're- mas maano siya sa ganun. Ako kasi more on actions, hindi ako masyadong siguro pareho kami, pero iba lang ng... way. Yeah.
Eh, sabi ko nga, like, as actors, iba yung process nyo to get the scene, and same thing, expressing love. Yung love language niya iba. At si Jerome, meron ka din ang movie coming up, di ba? Ang Glimpse of Forever. Yung Glimpse of Forever sa March 6. Ano yung Glimpse of Forever? Sino ba kasama natin dyan? Kasama ko dyan si Diego Loizaga, si Jasmine Curtis. Kami yung 3 main characters na directed by Jason Paul Lacsamana. Ang aabangan dito, I'm a VR actor. Okay. So lahat ng VR, di ba pag naglalaro tayo VR, kami yung mga nakasuit na green na kami yung nag-act as face na gusto mo. Kunyari, may character na Luis, pero ako yung nag-act as Luis. Yes, so more on ganun kami. And then, for short, dumating si Jasmine, doon nung tapos very mystery yung character ni Diego. But sabi nga nila sa home shopping, but wait, there's more. Roadkiller. Oh yes! Oh. Roadkiller na dating nasa Amazon Prime na ngayon ay lalabas naman sa Viva One this March 1. Kasama ko dyan si Nadine, kasama dyan si Francis Magudayo, andun din. At marami pang iba, Tito Boji. It's an action suspense na So many things happening for you, bro. Congratulations. And same para sa iyo, Krisha. Any message pa sa lahat ng mga nagpapatrend, lahat ng sumusuporta sa inyo, lahat ng mga namulit sa amin. And you are more than welcome na mangulit sa akin. Anong gusto niyo sabihin sa kanila? First of all, para po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Viva One, 50% na po ang subscription. So umabot po kayo hanggang 29 lang po yan. 1-year plan, yes. So para naman sa mga fans ng SSA, tsaka fans namin ni Jerome, thank you so much sa suporta, overwhelming support and love para sa amin. Sana mabalik namin yung mga love na pinaparamdam niyo sa amin. Thank you so much. Yes, thank you. Very, very thank you. Sana ma-inspire lang namin kayo lalo at ipagpatuloy nyo lang po yung ginagawa nyo sa buhay dahil ganun din kami. We give love back to each other. Yun lang. At andito lang kami lagi para sa inyo. Thank you very much sa inyong dalawa, and I'm very, very happy for you both as individuals, as a love team, dahil marami kayong napapasaya. And that is priceless nowadays. Krisha? Yes. Thank you very much, brother. Maraming salamat. Sa lahat ng mga listeners, maraming salamat sa inyo. And before I leave, eto lang para sa inyo. Oh, yeah. Bye guys, like, share, subscribe. Thank you for watching Luis Listens.